Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay magtatalakay ng panibagong paksa na napakalaga at ito po ay ang tungkol sa ang pitong huling salot na napakatindi po nito. At ito po ang tinatawag nating pagkawasak ng sanlibutan. Kaya po sana po ay ating subaybayan ang ating pagtalakay mula sa pasimula hanggang sa matapos upang makita natin ang pagkakatugma at ang liwanag hinggil sa bagay na ito. Ang paksa na ating pong tatalakay ngayon ay ang kakilakilabot na pagbubuhos ng pitong huling salot. Bakit ito kakilakilabot at nakatatakot? Kaya ating pong subaybayan ang pagtalakay sa bagay na ito. Ang ating pong pagtalakay ay batay sa tanong na ipinagaloob sa atin. Ito po ay sa ating tanong at sagot portion. Ito po ang tanong ay totoo po ba na ang pagbubuhos ng pitong huling salot ay puro symbolikal at hindi talaga salot kundi mga pangyari na magaganap sa lupa? Totoo po ba na nabuhos na araw ang 6 na salot mula pa ng 2002 at ikapito na lang daw ang hindi pa nabubuhos? Ano po ang sabi ng Panginoon? Nalito po ako nung mapakinggan ko ang turo ni Brother A at ni Brother J. Ito po ang ating kasagutan. Ito po ang sabi ng Panginoon. Ang sabi sa atin sa Great Controversy 627. Kapag itinigil na ni Kristo ang pamamagitan sa sanktuaryo, ang walang halong kagalitan na binabanta laban sa mga sumbasamba sa hayop at kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang tanda sa Apocalypse 14 verse 9 at 10, ay ibubuhos ang mga salot sa Ehipto nang iligtas ng Diyos ang Israel, ay katulad sa likas doon sa mas higit na kakilakilabot at mas malawak na mga hatol na ibubuhos sa sanlibutan bago ang panghuling pagliligtas ng bayan ng Diyos. Makikita niyo po, napakalinaw na yung pagbubuhos ng pitong huling salot dito sa lupa ay katulad sa likas. Katulad dun sa nangyari ng salot sa Ehipto noong iligtas ng Diyos ang Israel. Ibig sabihin, magka-similar, magkaparehas kung paanong winasak ng Diyos ang Ehipto sa magitan ng 10 salot na kanyang ibinuhos noong unang panahon. Ay ganun din daw ang pagwasak na gagawin ng Diyos dito sa sanlibutan. Ibig sabihin, halos magkahawig ang likas nito. Pansinin po, malinaw po na ang pagbubuhos ng pitong huling salot ay katulad sa likas ng mga salot na ibinuhos sa Ehipto nung alipinin ang mga Israelita at iligtas sila ng Panginoon. Malinaw po na aktual na mga salot ang ibubuhos ng Diyos sa pitong huling salot at hindi puro simbolikal o mga pangyayari. Narito po yung 10 mga salot na ibinuhos nung panahon sa Ehipto, panahon ni Moses. Una po ay yung tubig ay naging dugo, water turned to blood. Ikalawang salot po ay yung plague of frogs, kung saan ang mga palaka ay talagang dumagsa sa buong Ehipto, sa buong lupain ng Ehipto. At yung the plague of lice, ito naman po yung mga tinatawag nating salot ng lice o mga langaw kung saan ay kumalibot sa buong Ehipto. At ang sumunod naman po yung mga plague of lice. Ibig sabihin yung sari-sari mga flies, mga iba't ibang langaw, iba't ibang mga bangaw na lumipad sa
sa Ehipto. At yung the plague of livestock, ito po yung pagkamatay ng iba't ibang uri ng mga hayop na nagkasalot po doon, halos namatay ang mga hayop na kanilang inaalagaan. Ang ika-6 po ay the plague of boils, kung saan ang mga tao ay nagkaroon ng mga bukol sa buong kanilang katawan. At ang ika-7 po ay the plague of hail. Ito yung pag-ulan ng mga granizo mula sa langit na lumagpak sa bansang Ehipto. At yung the plague of locust, yung mga balang ay pumailang lang at halos wasakin ang mga pananim ng mga Ehipto. At yun naman pong ika-9 yung pagdilim, na kung saan halos wala silang makapa. Halos ang natatabunan ng kadiliman ang liwanag. At ang ika-10 ay yung the death of the firstborn, yung pagkamatay ng mga panganay ng mga bawat pamilya sa Ehipto ay namatay yung kanilang panganay. At yan po ang ika-10, yan po ang tinatawag na 10 mga salot na ibinuhos sa Ehipto, at yan po ay kung paano raw ibinuhos ang likas yung paraan ng pagbubuhos. Sa Ehipto, ganun din po ang pagbubuhos na magaganap sa pagbubuhos ng 7 huling salot. Kaya sabi po rito sa Apocalypse 15 verse 1, at nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakilat kagilagilas 7 anghel na may 7 salot, na siya mga panghuli, sapagkat sa mga iyo'y magaganap ang kagalitan ng Diyos. Kaya meron po tinatawag na 7 salot, na dala-dala ng 7 anghel, na siyang mga panghuli, sa mga iyo'y magaganap ang kagalitan ng Diyos. Narito po ang ilan sa mga eksena sa pagbubuhos ng 7 huling salot. Ang sabi sa early writings sa Tagalog, page 40, ito po ay yung paglabas ng utos upang puksain ang mga banal. Ang sabi po, nakita ko na pipigilin ng 4 na anghel ang 4 na hangin hanggang sa matapos ni Jesus ang kanyang gawain sa sanktuaryo. At saka darating ang 7 huling salot. Ang mga salot na ito ang nagpagalit sa mga makasalanan laban sa mga matuwid. Inisip nila na tayo ang nagdala ng mga hatol ng Diyos sa kanila. At kung kanila tayong malilipol sa lupa, ang mga salot ay matitigil. Lumabas ang isang utos upang puksain ang mga banal na nagiging sanhi upang umiyak sila araw at gabi para maligtas. Ito ang panahon ng kabagabagan ni Jacob. So yung palang tinatawag na pagbubuhos ng 7 huling salot, ay dito po magaganap yung paglabas ng utos upang puksain ang mga banal. Isa po yan sa mga eksena na magaganap habang binubuhos ng ating Panginoong Hesus ang 7 huling salot dito sa lupa upang wasakin, puksain ang mga masasama at yung mga hindi nagsisi at hindi nanumbalik sa ating Panginoon. At ang sabi po, sa talatang ito, kapag ibinuhos na ang 7 huling salot, ay lalabas ang isang utos upang puksain ang mga banal, at ang mga banal ay iiyak araw at gabi para maligtas. At ang isa pa po ay walang halong awa at wala nang tumutubos na dugo para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi sa Counsels for the Church, page 333, ang ating sariling gawa ang magpapasya kung tayo ay tatanggap ng tatak ng buhay na Diyos o mapabaksak ng sumasalantang mga armas. Ang isang tulo ng galit ng Diyos ay bumabaksak na sa lupa. Ngunit kapag ibinuhos na ang 7 huling salot na walang halo, sarap ng kanyang kagalitan, kung gayon ay walang hanggan na huli na upang magsisi at makasumpong ng kanlungan. Wala nang tumutubos na dugo ang makapaglilinis ng mga mansa ng kasalanan. Maliwanag po na ang pagbubuhos pala ng 7 huling salot ay una po ay walang
Ito po ay tinatawag na walang halong awa. Wala na pong awa po ito. At ito po ay tinatawag na wala nang tumutubos na dugo para makapaglinis ng mansa ng kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng mga nadatnan sa panahong ito ay wala ng opportunity para manumbalik sa Diyos at para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Ito po yung tinatawag na yung huli na para magsisi at makasumpong ng kanluran. Ito po yung dito na yung huling luwang itutulo. Ngunit kahit na lumuha pa at maglupasay ang tao sa panahong ito ay hindi na mapapatawad, hindi na siya pwedeng manumbalik sa Diyos. Hindi na siya. Ito na po yung tinatawag na wala ng hain para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao. Yan po ang isa sa mga larawan na magaganap sa tinatawag na pagbubuhos ng 7 huling salot. At ang pangalo po ay napatag o nauka. Naging malalaking yungib ang mga bundok at nakahambalang ang mga malalaking punong kahoy sa buong sanlibutan. Ang sabi sa Story of Redemption Tagalog 495 to 596. Ang galit ng Diyos sa 7 huling salot ay dumalaw sa mga nanasa lupa. Ang lupa ay parang nalulugod sa dugo. At ang mga patay ay mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo nito. Ang lupa ay nagmukhang isang ilang na walang kalaman-laman. Ang mga syudad at ang mga nayon na iginuo ng lindol ay nagbunton. Ang mga bundok ay nag-alis sa kanilang mga lugar na nag-iwan ng malalaking yungib, matatalim na mga bato na napahagis sa dagat o natungkab sa lupa ay nagkalat sa lahat ng lugar. Malalaking punong kahoy ay nabunot at naghambalang sa buong lupa. Dito ang magiging tahanan ni Satanas kasama ang kanyang mga anghel sa loob ng 1,000 taon. Kaya dito po, sa panahon pa lang ito, ay makikita natin na halos ang buong sanlibutan ay wasak na wasak. Nakahambalang ang mga patay ng mga tao at ang mga guhulat, ang mga nagtatayog ang mga building sa mga syudad. Wasak po lahat. At ang lupa, ang sabi dito ay parang nalulugod sa dugo. At ang mga bundok po ay nag-alis sa kanilang mga lugar. At yung mga puno po, ng malalaking puno ay nakahambalang. Ibig sabihin talagang isang masalimuot na tanawin ang makikita natin sa sanlibutan kapag ibinuhos na ng Diyos ang 7 huling salot. Yan po ang isa sa larawan na pakikita natin sa sanlibutan ang matinding pagkawasak na magaganap sa buong sanlibutan. At ang sabi pa po sa pagpapatuloy sa Story of Redemption Tagalog 495, nagkalat ang mga bangkay sa buong sanlibutan. Ang sabi po rito, ang aking pansin ay muli itiduro sa lupa. Ang masasama ay napuksa at ang kanilang mga bangkay ay nagkalat. Ang galit ng Diyos sa 7 huling salot ay dumalaw sa mga nanahan sa lupa na umakay sa kanila upang kagatin ang kanilang mga dila dahil sa hirap at upang sumpain ng Diyos. So yung mga tao po na nanatili pang mga buhay pa, ang sabi po dito ay yung kinagat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap at upang sumpain ng Diyos. Yan po ang tanawin na magaganap sa tinatawag nating pagbubuhos ng 7 huling salot kung saan ang mga bangkay ay nagkalat sa buong sanlibutan. At sabi po rito, kapag ibinuhos na ang 7 huling salot, nagkalat ang mga bangkay ng mga tao sa buong sanlibutan at ang lupa ay nagmukhang isang ilang
na walang kalaman-laman. Ibig sabihin talagang wasak na wasak ang magaganap po sa buong sanlibutan kapag naganap ang pagbubuhos ng 7 huling salmo. At sa Great Controversy, Tagalog 537, ang sabi po rito ay kakilakilabot at matinding pagkawasak ang magaganap sa sanlibutan. Ang sabi po rito, kung magkagayon ang mga nanirahan sa lupa, ay isusugba ni Satanas sa isang malakit pangwakas na labanan sa paghinto ng mga anghel ng Diyos sa pagpigil sa mababaksik na hangin ng mga masamang damdamin ng tao. Bibitiwan ng ang lahat ng elemento ng pag-aalitan. Ang buong sanlibutan ay abutin ng pagkawasak na lalong kakilakilabot kaysa inabot ng Jerusalem ng panahong una. Kung paano winasak ng mga Romano ang Jerusalem noong unang panahon. Na ito po ay halos wasakin at napakarami libo-libong mga tao ang nangamatay nung panahong iyon. Sapagkat naganap po yun nung panahon ng tinatawag na meron silang kapistahan, yung tinatawag na Pasko, yung kapistahan ng Pasko, kung saan napakaraming mga tao po ang pumaparoon sa Jerusalem. At napakaraming mga tao po ang nagdiriwang ng kapistahan nang lusubin sila ng Romano noong unang panahon. At ang sabi po sa kasaysayan ay tumanak ang dugo sa buong Jerusalem. Sa templo ay umapo ang dugo at pinatag ng gusto ang templo at winasak at pinagpapatay ang lahat ng mga tao na naroon. Na halos, ang sabi po doon ay halos napakatindi ang naganap noong unang panahon ng pagkawasak ng Jerusalem. Kaya po sabi sa Great Controversy Tagalog, page 10-7, ang hula ng tagapagligtas hinggil sa pagdalaw ng mga parusa sa Jerusalem ay magkakaroon ng ikalawang katuparan. Nanupat ang kakilakilabot na pagwawasak na yaon ay isang malabong anino lamang. Sa naging palad ng lungsod na iyon na hinirang ng Diyos, ay makikita natin ang kapamakan ng sanlibutan na tumanggi sa kaawaan ng Diyos at yumurak sa kanyang kautusan. Yung palang tanawin ng pagkawasak ng Jerusalem noong 70 AD ay mas matindi raw ang magaganap na pagkawasak sa buong sanlibutan. Nang sabi po rito ay ang kapamakan ng sanlibutan na makikita na tumanggi sa kaawaan ng Diyos at yumurak sa kanyang kautusan. Kung ano ang naging kapalaran ng lungsod na yun, yun din na maging kapalaran ng sanlibutan sa panahon natin ngayon. Nawawasakin ng Diyos ang buong sanlibutan. Lahat ng mga nakikita natin mga building na yan sa mga lungsod ay patutumbahin ng Diyos. Wawasakin ng Diyos. Lahat ng mga magagarang mga tahanan, lahat ng mga bagay na sa sanlibutan ay pawang mawawasak sa panahon ng pagbubuhos ng 7 huling salmo. Kaya po, ang sabi sa Christ Object Lesson 302, the tears which Christ shed upon Olivet as he stood overlooking the chosen city were not for Jerusalem alone. In the fate of Jerusalem, he beheld the destruction of the world. Sa Tagalog po, ang mga luha na iniluha ni Kristo sa bundok ng Olibo habang siya ay nakatayo na pinagmamasdan. Ang piniling lungsod ay hindi lamang ang Jerusalem. Sa kapalaran o kinahinatnan ng Jerusalem na pagmasdan niya ang pagkawasak ng sanlibutan. Kaya noong ang ating Panginoon Jesus ay nakatayo po siya doon sa bundok ng Olibo, ay lumuwa siya, umiyak siya habang pinagmamasdan niya ang Jerusalem. Na yung pala ay hindi lamang pala yung Jerusalem lamang ang kanyang iniyakan at ang iniyakan ng Panginoon. Napagmasdan pala ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang prophetic eye. Yung prophetic eye niya, yung kanyang mata ng prophetic. Nakita niya
yung pagkawasak ng sanlibutan sa panahon ng pagbubuhos ng pitong huling salot. Kaya po, nung makita ng Panginoong Hesus ang Jerusalem at ang magaganap sa sanlibutan sa inaharap, siya po ay umiyak. Lumuwa ang ating Panginoon sa awa at abag. Kaya po lahat ginagawa na ng Panginoon, ang lahat ng magagawa upang himukin ang mga tao, katukin ang kanilang mga puso na manumbalik sa Diyos at manalig sa Kanya bilang tanging Panginoon na tagapagligtas. Lahat ng paraan ay ginagawa na ng Panginoon upang matinag ang puso ng mga tao na manumbalik sa Kanya. Tagapin siya bilang kanilang Panginoon na tagapagligtas upang hindi sila makasama doon sa magaganap na pagkawasak ng sanlibutan na malapit na pong maganap sa sanlibutan ito. Kaya po, ang isa pang pagkakalarawan po, ang sabi po dito, ay yung pagbabaka na hindi mailarawan ng panulat. Ito po ay sa Testimony, Volume 6, 408. Ang sabi po, hindi madalimat ng mga tao ang mga anghel na nagbabantay na pumipigil sa apat na hangin upang wag silang umihip hanggang hindi natatakan ang mga lingkod ng Diyos. Ngunit pagka inutusan na ng Diyos ang kanyang mga anghel na pawalan na ang hangin, magkakaroon ng gayong tanawin ng pagbabaka ng gaya ng hindi maaring mailarawan ng panulat. So pinakita po na kapag pinawalan na ng mga anghel ang kanilang paghawak sa apat na hangin ng sanlibutan, ay ibig sabihin ay ibubuhos na po ang pitong huling, at pag binuhos na po ang pitong huling salot, ang sabi po dun ay magkakaroon ng gayong tanawin ng pagbabaka ng gaya na hindi maaring mailarawan ng panulat. Napakatindi po yan. Kaya sabi po sa Bible Commentary Volume 7, 967, Last Events 238, all who have not the Spirit of truth will unite under the leadership of satanic agencies, but they are to be kept under control till the time shall come for the great battle of Armageddon. Meron palang tinatawag na dakilang labanan, dakilang pagbabaka ng Armageddon. Ito po yung pagbabaka na hindi kayang ilarawan ng panulat. Ang magaganap na pagbabaka, digmaan. Ito po yung pinakamatinding digmaan ng mga bansa na magaganap po ito sa panahon ng pitong huling salot, na kung saan ang mga tao ay ang mga bansa ay magpapalitan na ng pagsabog ng kanilang mga nuklear. Yung tinatawag na kanilang mga bombang nuklear ay wawasakin ng iba't ibang mga lugar, at ang buong sanlibutan ay magiging parang isang lugar ng pagkawasak, isang desolate na mga lugar na kung saan nagkahambalang ang pagkawasak, ang pinakamatinding pagkawasak ay magaganap sa sanlibutan. Ang tawag ayan po ang tinatawag na Great Battle of Armageddon. Diyan po magaganap sa tinatawag na pagbubuhos ng pitong huling salot. Pansinin, ang pagbubuhos ng pitong huling salot ay wawasakin ng gusto ang buong sanlibutan ng isang kakilakilabot na tawinawin at pagbabaka o matinding digmaan na hindi mailarawan ng panulat. Ang digmaan ng Armageddon. Kaya sabi po sa atin dito sa Elder Writings, Tagalog 39, page 39, ang mga bansa ay nagagalit na ngayon. Ngunit pagka ang ating dakilang saserdote ay nakatapos ng kanyang gawain sa sanktuaryo, ay magtitindig siya, isusuot ang mga damit ng paghihiganti, at saka ibubuhos ang pitong huling salot. Napakatindi po ang tanawin na magaganap sa sanlibutan kapag naganap na itong tinatawag na pagbubuhos ng pitong huling salot. Ito po yung tinatawag na kagalitan ng Diyos. Pagbubuhos ng kagalitan ng Diyos na kung saan hindi na kayang matiis ng Diyos ang kasamaan ng sanlibutan.
Kung sabihin, umabot na sa sukdulan ang kasamaan ng sanlibutan. Kaya wawasakin niya ang sanlibutan upang wakasan once and for all ang mga kasalanan, ang kasalanan na nakabalot sa sanlibutan. At ang sabi po sa manuscript volume 10, 240 to 241, ay ang sabi po rito ay wawasakin ang buong lupa. Ang sabi po, ang Panginoong Diyos ng Israel ay magsasagawa ng katulan sa mga Diyos ng sanlibutan ito, tulad ng sa mga Diyos ng Ehipto, sa apoy at baha, salot at lindol ay kanyang wawasakin ang buong lupa. Paano wawasakin? Sa magitan ng apoy, baha, salot at lindol ay kanyang wawasakin ang buong lupa. Nasaan ang bayan ng Diyos sa panahon ng pagbubuhos ng 7 huling salot? Ang sabi sa atin sa Apocalypse 21 verse 9, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na mga puno ng 7 huling salot, at nagsalita sa akin at na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Yung palang mga lingkod ng Panginoon ay itinulad sa babaeng kasintahan, ang asawa ng kordero. Nasaan po sila sa panahong ito? Ang sabi sa Great Controversy Tagalog 555, ang mga tao ng Diyos, ang ilan ay nasa bilangguan, at ang mga ibang nagkukubli sa mga ilang mga dako ng kagubatan at mga kabundukan. So ang bayan ng Diyos pala ay makikita, yung mga lingkod ng Diyos. Una, makikita sila, ang iba ay sa mga bilangguan. At yung iba naman ay makikita nagtatago, nagkukubli sa mga ilang dako ng kagubatan at mga kabundukan. At ang sabi sa Great Controversy Tagalog 547, ang bayan ng Diyos ay tatakas mula sa mga bayan, syudad at mga nayon at magtitipon-tipon sa maliliit na pulutong at maninirahan sa mga ilang at sa mga tagong lugar. So pupunta sila sa mga ilang at mga tagong lugar. Ang marami ay magkakandong sa matitibay na kuta ng mga bundok. So marami pa na sa mga anak ng Diyos ay magkakandong sa matitibay na mga kuta na mga bundok. At sa L Writings Tagalog 357, nakita kong iniiwan ng mga banal ang mga lungsod at mga nayon at nagsasama-sama ng pulupulutong at nabubuhay sa pinakaliblib na lugar. So doon pala sila nagsasama-sama, mga pulutong, hiwalay-hiwalay sa iba't ibang mga lugar. At nabubuhay sila sa mga tinatawag na pinakaliblib na lugar. Maaari ito ay sa mga kuweba o sa mga tagong lugar sa kabundukan. Doon sila magtatago. Yung bayan ng Diyos sa panahon ng pagbubuhos ng 7 huling salot. Ano po ang magaganap sa bayan ng Diyos sa panahon ng pagbubuhos ng 7 huling salot? Ang sabi sa L Writings Tagalog 358, ang bayan ay magdaranas ng malaking hirap ng pag-iisip. Ang sabi po, ang hindi nagtagal, nakita ko ang mga banal nagdaranas ng malaking hirap ng pag-iisip. Tila man din na paliligiran sila ng masasamang tao na nananahan sa lupa. Bawat makita ay laban sa kanila. Ang ilan ay nagpasimula ng mangamba na sa katapusan ay iniwan na sila ng Diyos upang mapahamak sa kamay ng mga masama. Ngunit kung mabubuksan lamang ang kanilang mga mata, makikita nila ang kanilang mga sarili na napapalibutan ng mga anghel ng Diyos. So dito po, ang bayan ng Diyos ay makakaranas ng tinatawag na mental anguish. Yung magdaranas sila ng malaking hirap ng pag-iisip sa tindi ng nagaganap na pagbubuhos ng 7 huling salot at sa matinding nagaganap na mga pag-uusig na halos sa panahon ito ay nahabol sila ng mga masasama na timaan ng 7 huling salot. At sila po ay pinaghahanap upang patayin. Kaya ang mga banal sa panahon ito ay nagtatago sila sa mga liblib na lugar, sa mga ligtas at sa mga ilang na lugar. At nadun po ang pag-iingat. Sila po ay napapalibutan ng mga anghel ng Diyos upang ingatan, protektahan na hindi sila mga matay.
laban sa mga kamay ng mga masasama. Ang pangalaw po, ang Diyos ang magtutustos sa atin ng pagkain at inumin. So, ang Diyos palang magtutustos sa mga taong ito, sa bayan ng Diyos, ng pagkain at inumin. Ang sabi po sa Maranatha, page 181, ipinakita sa akin ng Panginoon sa pangitain. Ulit at ulit, nakasalungat sa Biblia na gumawa ng anumang paghahanda para sa ating mga pangailangan temporal sa panahon ng kabagabagan. Iyon ang panahon para sa atin na magtiwala ng buo sa Diyos at siya ang magtutustos sa atin. Nakita ko na ang tinapay at tubig ay sigurado sa panahon yun at hindi tayo magkukulang o magdaranas ng gutom. So sa panahon ng pagbubuhos ng 7 huling salot, ang sabi po rito, ang bayan ng Diyos, ito daw ang panahon na magtiwala ng buo sa Diyos at siya ang magtutustos sa atin. Nakita ko na ang tinapay at tubig ay sigurado sa panahon yun at hindi tayo magkukulang o magdaranas ng gutom. Napakatindi po. Nagagawing pag-iingat sa panahon ng panahon na kabagabagan na ito, ang Panginoong Hesus ay magsisilbing protektor o tagapag-ingat o tagapagligtas ng kanyang bayan. Subalit doon naman sa mga masama, siya po ang avenger, ang tagapagparusa at tagapagbigay ng pagkawasak dito po sa panig naman ng mga masama. Ang sabi sa atin sa Early Writings, Tagalog po page 66, sa English po ay page 56. Ulit at ulit na ipinakita sa akin ng Panginoon na salungat sa Biblia na gumawa ng anumang paglalaan para sa ating mga kailangan temporal sa panahon ng kabagabagan. Yun ang panahon para sa atin na magtiwala ng lubos sa Diyos at kanyang tutustosan tayo. Nakita ko ang tinapay at inumin ay magiging tiyak sa panahon yun at hindi tayo magkukulang o magtitiis ng gutom, sapagkat ang Diyos ay may kayang maglatag ng isang dulang para sa atin sa ilang. Kung kinakailangan ay magpapadala siya ng mga uwak upang pakanin tayo, gaya ng ginawa niya upang pakanin si Elias at magpapaulan ng mana buwat sa langit gaya ng ginawa niya para sa mga Israelita. Napakatindi ng mga pangako ng Panginoon para sa kanyang bayan sa panahon ng pagbubuhos ng 7 huling salot. At ang sabi po rito ay sa Early Writings Tagalog 359, iinom ng saro o bautismo ng kahirapan ang bayan ng Diyos. Ang sabi po rito sa Early Writings Tagalog 359, matagal nang ninanais na iligtas sila ng mga anghel. Subalit dapat pa silang maghintay ng kaunting panahon. Ang bayan ng Diyos ay dapat uminom sa saro at mabautismuhan. So dito po sa panahon ito, ang bayan ng Diyos ay makakaranas po ng iba't ibang uri ng pagpapahirap, ng mga torture, physical at saka mental torture ang magaganap sa bayan ng Diyos. At sila ay pahihirapan sa pinakamatindi, sabi po rito. Lahat ng mga pahirap ay gagawin sa mga lingkod ng Diyos sa panahong ito. Subalit hindi sila hayaan ng Diyos na mamatay. Hindi sila papahintulutan ng Panginoon na mamatay. Iingatan pa rin ang kanilang buhay sa kabila na sila ay makakaranas ng iba't ibang uri ng pagpapahirap na maaring hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng sanlibutan. At ang sabi po rito ay hindi pababayaan ng Diyos na mapuksa at mamatay ang bayan ng Diyos, ang 144,000. Ang sabi sa Early Writings Tagalog 360, hindi pahintulutan ng Diyos na puksain ng mga masasama yung mga nagsisiasa ng pagkalipat at aayaw sumunod sa utos ng hayop o tumanggap ng kanyang tanda. Nakita ko na kung papayagan ang mga masama na puksain ang mga banal, si Satanas at lahat ng kanyang masamang hukbo at lahat ng napupuot sa Diyos ay masisiyan. At magiging gaano kalaking tagumpay ito kay Satanas na magkaroon ng kapangyarihan sa nagtatapos na huling labanan
doon sa napakatagal na naghihintay na makita siya sa kanilang minamahal. So, bagamat ang bayan ng Diyos ay makakaranas ng matitinding uri ng pagpapahirap, ay hindi sila papahintulutan ng Diyos na mamatay o mapuksa. Iingatan ng Panginoon ang kanilang buhay. Bagamat sila po ay makakaranas ng tinatawag na bautismo ng kahirapan. Yung bautismo ng pagpapahirap, ay hindi naman po sila papahintulutan ng Diyos na sila ay totally na madurog, mapuksa at mapatay. At sa panahon din pong ito ay hindi na sila mangangaral o magtuturo ng mga aral ng Diyos sa mga makasalanan. Ang sabi sa L. Writings 281, ang mga salot ay binubuhos na sa mga nanaan sa lupa. Tinutuligsan ng ilan ang Diyos at minumura siya. Ang iba naman ay nagmadaling lumapit sa bayan ng Diyos at naturuan sila kung paano sila makatatakas sa kanyang mga hatol. Subalit ang mga banal ay wala nang maitutulong sa kanila. Ang huling patak ng luha para sa mga makasalanan ay nalaglag na. Ang huling dalangin ng pakikibaka ay naipangilanglang na at ang huling babala ay naibigay na. Kaya sa panahon pong ito, ay hindi na po mangangaral o magtuturo ang mga lingkod ng Diyos ng aral ng Diyos. At wala nang magagawa sila upang matulungan yung mga namamanhik sa kanila, naturuan sila kung paano sila makatatakas sa kanyang mga hatol sapagat sarado na po ang pintuan ng awa. Kung paano isinira ng Diyos ang pinto ng daong Ninuwe ng unang panahon. Sa panahon ito ay sarado na ang pinto ng awa at wala ng opportunity ang tao na manumbalik sa kanya. Wala nang magawang mga banal. Ang sabi po rito, ang huling patak ng luha para sa mga makasalanan ay nalaglag na. Ang huling dalangin ng pakikibaka ay naipailang na at ang huling babala ay naibigay na. Kaya ito pong mga mensaheng ginagawa natin pong ito ay hindi nyo na marinig. Kapag dumating na ang panahon ito, titigil na po ang inyong lingkod sa pagbibigay ng mga mensahe at pagmamakaawa at para maantig ang puso ng mga tao upang tagapin siya bilang kanilang personal na Panginoon na tagapagligtas at pumaroon sa ating Panginoon Jesus. Humawak sa Kanya at manindigan sa panig niya. Wala na po kayong marinig at matutupad po ang hula, ang propesya ni Propeta Amos. Sa Amos 8 verse 11 nang sabi po doon, narito, amang araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos. At ako'y magpapasapit ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. Magkakaroon po ng tinatawag na kauhan, kagutom, pagkagutom sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon sapagkat sa panahon pong ito ay hindi na marinig ang mga tinig hinggil sa mga salita ng Panginoon. Kaya nga sabi po sa Amos 8:11, behold, I will send a famine on the land. Napakatindi po ito. Na ito po ay babala sa atin na habang may panahon pa, habang hindi pa nagaganapan, hindi pa nagsasara ang pito ng awa, ito po ang panahon para tayo manumbalik sa Diyos. Ito po ang panahon para tayo po ay pasakop sa Panginoon habang mayroong pang napakaikling panahon na nakalaan para sa atin na gawin ang mga bagay na ito. Kaya sabi po rito, sa English po sa Amos 8:11, behold, the days are coming, declares the Lord God, when I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Bakit po? Sapagkat ang mga lingkod ng Diyos ay hindi na mangangaral. Sa halip, magtatago at tatakas at magtutungo sa mga liblib na dako ng kabundukan. Ang mga banal po ay wala ng panahon upang mangaral sa panahon ito. Nado na po sila sa mga magtatago na po sila, tatakas. Tutungo na sila sa mga liblib na dako ng kabundukan. At yung iba naman ay nado sa mga nasa mga bilangguan
na doon pinapahirapan ng sari-saring pagpapahirap. At yun namang tumatakas papunta sa mga kamundukan ay hahabulin sila at gagawa ng iba't ibang sari ng pagpapahirap na maaring magawa sa isang tao ng mga torture, mga pinakamatinding klase ng torture ay magaganap, ngunit hindi papahintulutan ng Panginoon na ang kanyang bayan ay mamatay sa mga torture na gagawin sa kanila. At ang tanong po ay ilang taon ang pagbuhos ng 7 uling salot? Ang sabi sa atin sa Review ni Herald, June 27, 1865, kaya nga ang huling iglesia ay 1 taon sa lupa na walang tagapamagitan. Samantalang ang mga salot ay bumabaksak. Pakibasa po ang awit 91. Kung kaya ang iglesia na pumaroon sa panahon ng kabagabagan na may pinakamaliit na dungis sa kanilang mga ugali ay hindi sila maliligtas, sapagkat wala ng kapatawaran ang mga tadhana ng lahat ay hindi na mababago at magpapasawalang hanggang nakatakdana. Subalit ang mga kasulatan ay nagtuturo na mailan sa madadat ng buhay sa lupa at maliligtas pagparito ni Kristo. Unang Thessalonica 4:15-17, Hebrew 9:28 at Isaiah 26 verse 9. At tayo ay tahimik sa conclusion na ang mga ito ay nakahubog ng mga sakdal na ugali o Carter bago pa dumating ang panahon ng kabagabagan. At sa pagkapatuloy po, sabi sa Review and Herald, June 27, 1865, page 25, ang ilang mga talata sa kasulatan, nakikita natin na ang panahon ng kabagabagan at ang galit ng Diyos ay tatagal lang ng 1 taon. Kaya darating sa isang araw at ang mga salot sa kanya, kamatayan at pagluksa at gutom, at siya ay lubos na susunugin sa apoy, sapagkat malakas ang Panginoon Diyos na umatol sa kanya. Apocalypse 18 verse 8. Ang tagutom ay hindi lang darating sa Babylonia ng isang literal na araw. Kaya nga ang araw na sinalata sa talatang ito ay symbolic o prophetic, ayon sa taong araw na prinsipyo na naitatag ng mga kasulatan ng katotohanan. Ezekiel 45 verse 6 at Bilang 14 verse 34. At tamang simulahin upang bigyang kahulugan ang panahon ng propesya. Ang isang araw ay nahulugang 1 taon. Ang daan na inihanda na ang tagutom ay maranasan sa loob ng 1 taon. Napakanibuti. At nasabi po rito ay pangkalatan po ba ang pagbubuhos ng 7 huling salot? Sabi sa FLB 340, ang mga salot ay hindi universal o ang mga nanan sa lupa ay mahangganan. Ngunit ang mga ito ay pinakakakilakilabot na mga hampas o parusa na nabatid ng mga mortal na tao. Napakatindi po. Bagamat ang mga salot ay hindi universal, ngunit ang mga ito ay pinakakakilakilabot ng mga hampas o parusa na nabatid ng mga mortal na tao. Pansinin po, ang mga salot ay pinagkakaloob sa mga waglit lamang. Yung mga kabilang sa mga banal o 144,000 ay hindi tatanggap ng salot. Kaya hindi po universal ang mga salot. Kaya po sinabi na ang salot po ay hindi universal, sapagkat yung mga waglit lamang, yung mga masasamang tao lamang ang pagkakalooban ng matindi at kakilakilabot ng mga parusa ng 7 huling salot. Sila po yung tatanggap ng mga salot at hindi lahat ng tao. Ang mga banal po at ang mga lingkod ng Panginoon ay hindi po sila tatanggap ng 7 huling salot. Kailan magaganap ang pagbubuhos ng 7 huling salot? Ang sabi sa Testimony to Ministers, page 62, sa panahong ito, ang Antikristo ay magpapakita bilang tunay na Kristo, at ang kautusan ng Diyos ay wawalaing bisa sa mga bansa ng mundo. Ang rebelyon laban sa kautusan ng Diyos ay malulubos. Ngunit ang tunay na leader ng lahat ng rebelyong ito ay si Satanas, nararamtan tulad ng anghel ng kaliwanagan. Ang mga tao ay madadaya at itataas siya
sa lugar ng Diyos at sasambahin siya. Ngunit ang makapangyarihan sa lahat ay ahadlang sa mga iglesyang tumalikod na nagsanib upang itanghal si Satanas at ay ilalabas ang hatol, kaya't sa loob ng isang araw ay darating ang mga salot sa kanya, kamatayan, pagluksa at gutom, at silubos na susunugin sa apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya. Apocalypse 18 verse 8. So ito po ay sa panahon, ang pagbubuhos pala ng 7 huling salot ay magaganap kapag ang Antikristo ay nagpagpapakita na bilang tunay na Kristo. Sino po yung Antikristo? Ito po ay yung tunay na leader ng lahat ng rebellion na walang iba kundi sa Satanas. Ay magdadamit siya tulad ng anghel ng kaliwanagan. Magpapakita siya bilang tunay na Kristo. Ang mga tao ay madadaya at itataas siya ng lugar ng Diyos at sasambahin siya. Sasambahin siya ng mga tao. Itong bulaang Kristo ito, yung itong tinatawag na si Satanas na nakukunwaring Kristo. Ngunit, ano sabi po rito? Ngunit ang makapangyarihan sa lahat ay ahadlang sa mga iglesyang tumalikod na nagsanib upang itanghal si Satanas ay ilalabas ang hatol, kaya't sa loob ng isang araw ay darating ang mga salot sa kanya, kamatayan, pagluksa at gutom, at siya lubos na susunugin sa apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoon Diyos na humatol sa kanya. Matindi po ito. Kaya yung po ang panahon kung kailan magaganap ang tinatawag na pagbubuhos ng 7 huling salot. Pansinin po, ang pagbubuhos ng 7 huling salot ay magaganap sa mga sumusunod na palatandaan. Una, pagpapakita ng Antikristo na si Satanas bilang Kristo. Ito po yung personification of Satan, kung saan ay itatayo niya ang kanyang mga tabernakulo sa kanyang palasyo sa pagitan ng dagat sa malawalating banal na bundok. Ito sa Daniel 11 verse 45, na kung saan itatayo ni Satanas ang kanyang sarili sa mga puso ng mga tao na templo ng banal na Espiritu. Na yung pala ay itatayo pala ni Satanas ang kanyang sarili sa mga puso ng mga tao. Na ito, ang puso po ng mga tao ay tinatawag na tabernakulo o templo ng banal na Espiritu. At pangalawa po ay yung legislated Sunday law observance, kung saan ang kautusan ng Diyos ay wawalaing bisa sa mga bansa sa mundo. At ito po ay magpapasimula sa Amerika at magiging international. Tapos sa lahat ng mga bansa ay susunod sa yapak ng Estados Unidos na Amerika sa pagpatupad ng tinatawag na pangingilin ng araw ng linggo. Ito yung tinatawag na legislated Sunday law observance, na kung saan ang kautusan ng Diyos ay wawalaing bisa sa mga bansa ng mundo. Sa panahon pong ito, at sa pagpapakita ni Satanas bilang Kristo, ay pansamantalang magkakaroon po ng tinatawag nating little time of peace. At si Satanas po siya po ay kikilalanin bilang prinsipe ng kapayapaan. At ang mga tao ay magtuturo ng peace and safety, kapayapaan at kapanatagan sa loob ng 1,000 taon na kung saan si Satanas ay, ang sabi po doon, ay tatanggalin bilang Diyos. Sapagkat siya ay nagkukunwaring Kristo. Diligaw niya lahat ng mga tao. At sa puntong ito, at itatatag niya ang kanyang kaharian po doon mismo sa Israel, sa lumang Israel. Doon niya itatatag ang kanyang kaharian at sasambahin siya ng mga tao. Sasambahin siya ng mga presidente sa iba't ibang mga bansa. Pupuntahan siya. Luluhuran siya at sasambahin. Pati mga presidente ng mga pangulo ng mga iba't ibang mga reliyon, ng mga denomination. Lahat ng mga denomination, halos sa buong salibutan, ay luluhod at sasambahin si Satanas. Subalit sa panahon ito, ay, ang sabi po doon, ay babangon. Sino po? Babangon si Satanas. Ay babangon ang ating Panginoong Hesus mula sa kanyang sasangtuaryo at magpapalit na siyang damit upang ibuhos ang 7 huling salot.
Ang sabi sa atin sa A Witness to All Nations, page 52 to page 53 ni E.J. Wagner. Ang sabi po rin ay sumusulat si Apostol Pablo na ang ikalawang pagparito ni Kristo ay maunahan ng malaking pagtalikod. Sinipi 2 Thessalonica 2:3-4. Ang propesiyang ito ay bahagyang natupad sa kasaysayan ng kapapaan. Ngunit ito ay higit na kakilakilabot na matutupad kapag kinukuha na ni Satanas ang buong pag-aangkin ng mga katawan ng mga tao na siyang mga templo ng banal na espiritu at itakda o ilagak ang kanyang sarili bilang Diyos at siya ay sambahin. Ang kaharian ng kadiliman at ng kasalanan ay may maikling tagumpay ng pag-iral. Dahil ang kasalanan kapag natapos ay nagbubunga ng kamatayan. Ngunit habang ito ay tumatagal ay magiging tunay na impyerno dito sa lupa. Bagamat ang hari nito ay magpapakita bilang anghel ng kaliwanagan. Mula sa kapalarang iyon, ililigtas ng Diyos ang kanyang mga nilikha at nagpapadala siya ng kanyang walang hanggang ebanghelyo sa buong lupa na may dakilang kapangyarihan upang iligtas sa suktulan ang lahat ng titingin sa kanya at maligtas. Kaya dito po sa panahong ito ay kapag si Satanas na po ay sabi po ay nagpakita bilang anghel ng kaliwanagan at siya po ay sinasamba na ng mga tao. Ang sabi po rito ay magkakaroon ng maikling pagtatagumpay na pag-iral. So may panahon, maikling panahon po na magagawa niya ito. Ngunit ang sabi po doon ay dahil ang kasalanan kapag natapos ay nagbubunga ng kamatayan. Ngunit habang ito'y tumatagal ay magiging tunay na impyerno dito sa lupa. Bakit po? Sapagkat ibubuhos ng Panginoon ang kanyang 7 huling salot at wawasakin niya ang buong salita. Ang sabi mula sa kapalarang iyon, ililigtas ng Diyos ang kanyang mga nilikha at nagpapadala siya ng kanyang walang hanggang ebanghelyo sa buong lupa na may dakilang kapangyarihan upang iligtas sa sukdulan ang lahat na titingin sa kanya at maligtas. Kaya sabi po sa atin sa He Shall Receive Power, page 202, Review Herald, November 17, 1885 at Selected Message Book 250-51 ang sabi po. Tayo ay binabalaan na sa manguling araw. Siya si Satanas ay gagawa ng mga tanda at mga mapandayang mga kababalaghan hanggang sa pagsasara ng pinto ng awa upang maipakita niya sa kanila ang ebidensya na siya ay anghel ng kaliwanagan at hindi ng kadiliman. Kailan po gagawin ng lahat ng mga pandaraya, pati yung tinatawag na crowning act of deception, ay gagawin ni Satanas hanggang sa pagsasara ng pinto ng awa. Hanggang sa magsara po ang pinto ng awa, ay ipapakita niya ang ebidensya na siya anghel ng kaliwanagan at hindi ng kadiliman. Maliwanag po sa mga talata na sa panahon ng International Sunday Law Observance at dito po sa International Sunday Law Observance, dito po magaganap yung tinatawag nating yung national apostasy, yung pambansang apostasya sa Amerika, sapagkat siya po ang nanguna sa pagbabago ng utos, binago nilang utos ng Diyos mula ginawa nilang mula sa ikapitong utos na Sabado, ginawa nilang unang araw ng Sanlinggo. Ay kapag naganap na po yung national apostasy, ang sabi po rito ay magpapakita si Satanas bilang Kristo at itatayo niya ang mga tabernakulo ng kanyang palasyo sa pagitan ng mga dagat. Ang mga dagat po ay tumutukoy mga tao sa maluwalhating banal na bundok. Sa maluwalhating banal na bundok, ito po Iglesia ng Diyos. Kaya may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. Darating siya sa walang ibig sabihin po, ibubuhos ang 7 huling salot. Ito po yung kawakasan. Wawakasan na ang pandaraya ni Satanas. Yung mga pandarayang ginagawa niya ay wawakasan sa magitan ng pagbubuhos ng 7 huling salot. At ang sabi po rito sa Great Controversy 624, bilang kawakasang yugto sa malaking dula ng pagdaraya, si Satanas ay magaan yung Kristo. Malaon nang sinasabi ng Iglesia na hinihintay niya
ang pagbalik ng tagapagligtas at ito ang katuparan ng kanyang mga pag-asa. Ngayon ay magkukunwang ipapakita ng bantog na mandaraya na dumating na si Kristo sa iba't ibang bahagi ng sangkalupaan ay pakikilala ni Satanas sa mga tao na isang may makaring anyo na nakakasilaw sa liwanag at nakatutulad ng inilarawan ni Juan sa Apokalipsis tungkol sa anak ng Diyos. Ang kalulatiang sa kanya ay nakaliligid ay hindi mahigitan ng anuman nakita ng mga tao. Ang sigaw ng tagumpay ay umaalingaw sa ipapapit. Dumating na si Kristo. Dumating na si Kristo. Kaya ito po ay halos magkasabay na magaganap sa panahon ng tinatawag na legislated Sunday law. Halos magkasabayan pong magaganap ang mga bagay nito. At sapagkat dumating na si Satanas ay kanyang i-confirm na tama ang pagbabago na ginawa. Na siya mismo ay ang mayroong sumasang-ayon sa pagbabago na naganap. Na binago na ang araw ang pagsamba sa araw ng Sabado ay ginagawa niya ng linggo. Siya po ang magbibigay ng confirmation. Yung tinatawag na personification of Satan na makukunwari siyang Kristo. Kaya sabi po rito ay, yung mukha po rito, sabi po, ako si Kristo na dumating na rito sa lupa. Sabi po rito, sa totoo si Satanas ako na nagkukunwaring Kristo. At yung pong larawang yan ay maaaring yan po yung larawan na nais na ipapakita po ni Satanas para makumbinsi ang mga tao na siya nga talaga ang tunay na Kristo. Sapagkat yung nakikita nilang mukha ni Kristo sa panahon ngayon, ayon yung nakikita nila sa aktual na pagdating ni Satanas dito sa lupa. Yan, sabi po rito, ang personification of Satan at pagtatayo ng kanyang sarili sa mga puso ng mga tao, yung tabernacles o temple of the Holy Spirit, 1 Corinthians 6:19-20. At siya ay sasambahin bilang Diyos. Ito po ang katuparan ng Daniel 11:45. Pagkatapos po nito, ang susunod ng text sa Daniel 11:45. Ang sumusunod po rito ay Daniel 12:1. At na ang sabi po sa Daniel 12:1, at sa panong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikibubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masusumbungan na nakasulat sa aklat. Kaya dito po ay pagkatapos po ng maganap yun, yung personification of Satan, yung pagtatayo ni Satanas na itatayo niya ang kanyang palasyo sa mga tabernacle o templo na siyang yung sa mga puso ng mga tao at siya sasambahin bilang Diyos. Ito po ang katuparan ng Daniel 11:45. At pag naganap po yan, magaganap na yung tinatawag na pagkakaroon ng panahon ng kabagabagan na kung saan dito po ang tinatawag nating pagbubuhos ng 7 huling salot. Ito po yung tinatawag na biglang pagkawasak sapagkat sa panahon ng itatanghal si Satanas bilang prinsipe ng kapayapaan. At ang sigaw po ng mga tao sa panahon ito ay peace and safety, kapayapaan at kapanatagan sapagkat dumating na si Satanas. Dumating na yung nakunwaring Satanas na nakukunwaring Kristo. At sa pangyari pong ito, habang si Satanas ay binubunyi bilang prinsipe ng kapayapaan at ang turo ng mga tao ay magkakaroon ng 1,000 taon ng 1,000 years of peace and safety. Habang malakas na ipinapangaral ng mga tao, itinatanyag ng mga tao si Satanas sa panahong ito, ay biglang pagkawasak ang magaganap. Biglang pagkawasak na kung saan ang mga tao ay tatamaan, ang mga bahay nila tatamaan ng tinatawag nating mga ball of fires, mga bolang apoy. Wawasakin ang mundo ng mga bolang apoy na galing sa kalangitan. At dito na po magsisimula na ibubuhos ang matitinding ang 7 huling salot
upang parusahan, wasakin ang sanlibutan ng di kawasang pagkawasak. At ang sabi po sa atin, sabi sa L. Writings Tagalog, page 60, ipinakita sa akin na ang 7 muling salot ay bubuhos pagkatapos na iwan ni Jesus ang sanktuaryo. Sabi ng anghel, ito ang galit ng Diyos at ng Kordero na nagiging dahilan ng pagkawasak o kamatayan ng mga masasama. At ang sabi po sa atin, para tayo mailigtas sa bagay nito, sabi po, kay Jesus lamang po tayo dumepende, sabi po ito. At huwag sa mga bulaang mangaral. Hawakan ng maigpit ang Panginoong Jesus at huwag ayaang magkaroon ng matibay na kumbiksyon sa kung ano ang sinasampalatayan ninyo. Hayaan ninyo na ang mga katotohanan ng salita ng Diyos ay magatid sa inyo at na magtalaga ng puso, isipan, kaluluwa at lakas sa paggawa ng kanyang kalooban. Humawak na masidhi sa malinaw na ganito ang sabi ng Panginoon. Hayaan na ang inyong argumento ay nasusulat. Sa ganito dapat natin ipaglaban ang panampalataya na minsan ay hinatid sa mga banal. Ang panampalatayang iyon ay hindi nawala ang sagrado at banal na likas nito. Kahit hindi ka nais-nais ito sa mga iniisip ng mga sumasunod. Yan po ay nakasulat sa Evangelism 361. Kaya ang tangi lang natin sanggalang sa panong ito ay dumipende tayo sa ating Panginoong Hesus at huwag tayo magtiwala sa mga bulaang mangaral. Humawak tayo na magpit sa ating Panginoong Hesus at manindigan tayo sa malinaw na ganito ang sabi ng Panginoon. Yung tinatawag na thus saith the Lord, kung ano ang sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Spirit of Prophecy o sa mga writings na Ellen G. White at sa mga sermon at mga mensahe na pinagkaloob ng Diyos kina A.T. Jones at kay E.J. Wagoner. Ano po yung mga 7 muling salot na ibubuhos dito sa lupa? Magbibigay lang po tayo ng bird's eye view doon po sa mga 7 huling salot na ibubuhos dito sa lupa. Unang salot po ay yung painful open sores may be caused by some sort of skin disease or infection. Ito po yung pagkakaroon ng mga mabing sugat sa buong katawan. Babae at lalaki, tatamaan po nito. Yun ang mga matitinding mga sugat po. Yun ay unang salot. At ang ikalawang salot po ay ang dagat po ay magiging maging parang dugo, tulad ng dugo na naging dahilan ng pagkamatay ng mga may buhay. Ito po ay sa Apocalypse 16 verse 3. At doon naman sa ikatlong salot po, sa rivers, ikatlong salot po ay yung rivers, spring of water will become blood. Yung mga ilog at mga bukal ng tubig ay magiging dugo. Apocalypse 16 verse 4. At ang ikaapat na salot naman po, the sun to become so hot to scorch men with fire. Ang sikat ng araw po ay magiging napakainit na halos sunugin ang mga balat ng mga tao. Apocalypse 16 verse 8 po yan. At ang ikalimang salot po yung darkness, pains, and sorrows. Ito po yung kadiliman, matinding kadiliman. Mga pains, mga sakit, pananakit, at mga sores. Ito po yung mga sugat na tumapo sa mga noong unang salot. Mas matinding mga ang sabi po dito ay ngangat-ngatin nila yung kanilang mga tila sa tindi ng hirap na kanilang dinaranas. At ang ika-6 na salot po yung drying up Euphrates River. Pagkatuyo ng Euphrates River, Apocalypse 16:10-11. And Armageddon. Ito po yung kaganapan Armageddon. Ito po yung tinatawag na Final World War III with nuclear bombing. Ito po yung tinatawag na pambuong sanlibutan tigmaan na magaganap na kusang sangkot lahat ng mga bansa. Ito na yung talagang magpapatayan na po ang mga tao sa magitan ng paggamit ng mga bombang nuklear.
At ang ikapitong salot po ay yung noises and thunderings and lightnings. Ito yung mga matitinding makulog at mga kitlat. At magkakaroon din ng mighty and great earthquake, isang napakatindi na lindol na kung saan ang mga bundok po ay papatag, uuka, at ang buong bundok po ay magiging patag. At ang buong salibutan ay mawawasak na matinding earthquake na magaganap ito sa lupa. At magkakaroon po ng devastating hail with hailstones, yung pagbaksak ng mga uulan ng talento, uulan ng parang malalaking mga granizo na may apoy o maapoy ay babaksak dito po sa lupa at wawasak na napakarami mga tahanan. At yan po ay nasa Apocalypse 16, 18, 19 to 21. Yan po yung summary ng 7 huling salot. At ang mga karagdagan po dyan ay ipinapaliwanag naman sa atin yung mas matindi at mas malawak na pagpapaliwanag po dyan ay ipinagkakaloob po sa atin ni Brother Nitoy de los Reyes. Siya po ang nagpapaliwanag naman tungkol sa mga detalye kung ano po ang magaganap sa bawat salot na magaganap dito po sa lupa. At ang babala po sa atin, sabi, sa Early Writings, Tagalog, page 50, pinagsisikapan ni Satanas na pigilin sila sa lugar na kanilang kinalalagyan hanggang sa makaraan ng pagtatatak, hanggang sa ang panakip ay mailatag sa bayan ng Diyos at umalis sila na walang anumang pananggalang sa nag-aalab na galit ng Diyos sa 7 huling salot. Kaya ang ginagawa lahat ay ginagawa ni Satanas upang hadlangan ang mga tao na huwag silang matatakan at hindi sila malagyan ng panakip na siyang ilalatag sa bayan ng Diyos upang sila ay hindi tamaan ng 7 huling salot. Kaya ngayon po sa panahon ngayon ay lahat ng pagsisikap ay lahat ay ginagawa ni Satanas upang hadlangan ng mga tao na hindi makapaghanda at mawalan ng kanilang paningin sa ating Panginoong Kristo na siyang tanging nating pag-asa upang hindi tayo tamaan ng 7 huling salot. At sabi sa atin sa Early Writings Tagalog, page 76, pagkatapos ay nakita ko na ang 7 huling salot ay malapit ng ibuhos doon. Saan po? Sa mga walang kandungan. Walang pandong, yung hindi nabuhusan ng kapangyarihan ng banal na espiritu at hindi natatakan. Doon po ibubuhos ang 7 huling salot na walang halong awa at wala silang kandungan. Kaya po nananawagan ng Panginoong Hesus na magsisi at taligtan ang mga kasalanan at magpasya na manumbalik sa Kanya habang hindi pa binubuhos ang 7 huling salot. Handa po siya na tayo tanggapin at kupkupin. Sumampalatayo po tayo sa Kanya, itaas siya, pagmasdan, pagtiwalaan at sumunod saan man siya pumaroon. Kaya ang Panginoong sasabi sa Apocalypse 3:20, siya ay kumakatok sa pintuan ng ating puso. At siya po ay nakikiusap sa atin na siya papasukin, tanggapin natin siya sa ating puso at upang magawa niya ang matinding paglilinis ng ating mga sarili. At sa pagitan ng ating pakikiisa sa Kanya, paglakad na kasama niya, ay mababago tayo at magiging katulad tayo ng Kanyang ugali. Isasali niya yung buhay niya, yung Kanyang karakter, yung Kanyang ugali na Kanyang sinagawa nung sinarito sa lupa, yun po ang mapapasa atin. At kapag mapasa atin po yun, lalakad tayo na hindi nagkakasala at hindi masuwayin sa mga utos ng ating Panginoon. Magiging masunurin po tayo sa utos ng Panginoon kapag napasa atin po at naninirahan sa puso natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa atin dito, ang ating nag-iisang kapanatagan sa panahon ng kabagabagan at pagbubuhos ng 7 huling salot ay nakasalay lamang sa ating Panginoong Hesus. Siya ang ating nag-iisang kandungan ng kapanatagan. Ang sabi sa Review Herald, January 28, 1884 ni Ellen G. White, ang araw-araw na mga kalamidad ay nagpapakita na wala tayong kapanatagan kahit sa ang lugar, kahit sa ating mga tahanan. Tayo nasa panganib dahil ang mga bagyo, mga baha at sunog
ay nagwawalis sa libo-libo samantalang winawasak ng mga lindol ang dagdag pang mga libo-libo. Kung may panahon na dapat tayong maging mahinaon at magbantay sa pananalangin, ito ay ngayon. Ang ating mga buhay ay panatag lamang kung ito ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Kailangan natin na bawat araw na maglinis ng ating mga sarili sapagkat siya ay dalisay. May laging pag-asa tayo sa Diyos. Ang pananampalataya ay ang ating depensa sapagkat iniugnay nito ang ating mga makataong kainaan sa makalangit na kapangyarihan. Kaya po sa panahon po ng kabagabagan, sa panahon po ng pagbubuhos ang 7 uling salot, ang sabi po rito, ang ating buhay ay panatag lamang kung ito ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Kailangan natin ang ating Panginoong Kristo. Sa panahon pa bago po mangyari po yan, ay dapat ngayon pa ang panahon na dapat tayong, sabi po rito, kailangan natin sa bawat araw na maglinis ng ating mga sarili sapagkat siya ay dalisay. Kailangan natin po ang ating Panginoon. Sa panahon ngayon, mas kailangan natin po siya bago pa sumapit yung pagbubuhos ng 7 uling salot at bago sumapit ang panahon ng kabagabagan. Ang sabi po sa atin sa Bible Studies on the Book of Romans, page 47 ni E.J. Wagoner, kaya ang nag-iisang pinagmumulan ng kapanatagan ay nakasalalay sa pagsampalataya kay Kristo bilang ating buhay at sa pag-aaring ganap sa pananampalataya. Dapat ito ay si Kristo at siya na napako bilang ating katuwiran, ating buhay, ating kaligayahan, ating bawat bagay ay dapat napakanaisin o higit na pakanaisin o maging pakaisipin ang isa na makapag-iingat sa atin mula sa Antikristo. Ang isang iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus lamang po ang nag-iisa na makapag-iingat sa atin mula sa Antikristo na walang iba kundi si Satanas, ang prinsipe ng sanlibutan ito. At sa kanya lamang po tayo makasisiguro ng kaligtasan. Kaya nga sabi po rito ay si Kristo una po ang ating katuwiran. Siya ang ating buhay. Siya ang ating kaligayahan. At siya ang ating bawat bagay. At ang sabi po sa atin dito ay si Jesus ay nag-iisang pinagmumulan ng kapanatagan. Hindi tayo makakahanap ng anumang kapanatagan dito sa lupa, di ba na lamang sa ating Panginoong Hesus. Nasa Kanya po. Siya po ang syudad ng kapanatagan na kapag nadumpo tayo sa Kanya ay sigurado tayo po ay panatag. Walang anumang gagalaw sa atin. Walang anumang masamang magaganap sa atin kung tayo po ay nasa kamay ng ating Panginoong Hesus. Kaya sabi po sa atin sa Mateo 24:21, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapagatian na ang gayon hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Yung pong sinasabi itong malaking kapagatian, ito po yung tinatawag na Jacob's time of trouble. Ito po yung pagbubuhos ng 7 uling salot na kung saan wawasakin ng Diyos ang mundong ito. At ang sabi sa atin sa awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kandungan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan o panahon ng kapigatian. Ang tangi lamang ng nating kandungan at handang saklolo sa panahon ng kabagabagan ay walang iba kundi ating Panginoon. Ang sabi sa Signs of the Times, July 14, 1887, si Kristo ang ating kandungan at sa pamagitan lamang ng panampalataya sa Kanya na makabubuo tayo ng mga karakter o ugali na matatanggap ng Diyos. At sabi sa Bible Commentary, Volume 6, 1072, si Kristo ang ating pag-asa at ating kandungan. Kaya po nung panahon ng Ninue ay pinapapasok ng Ninue ang mga tao sa loob ng daong. Sa panahon ngayon, yung daong yun ay kumakatawan sa ating Panginoong Kristo na siyang lugar ng kanlungan, pook ng kanlungan at kalakasan at handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Kaya po, ang panawagan ng Panginoon sa atin, ang sabi sa John 4:16, I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father except through me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makaparoon sa Ama liban sa akin. Kaya ang Panginoong Hesus lamang po ang tangdan na kung saan kapag makakarating tayo sa Ama sa pamagitan lamang niya. At ang sabi po niya sa John 10 verse 9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. Ako ang pintuan. Ang sino man na pumasok sa akin ay maliligtas. Kaya kapag tayo pumasok po sa daong na siya nag-represent sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay ligtas at panatag. At wala tayong dapat ipangamba kapag tayo po ay nasa panig ng Panginoon. Tayo kinukupkup ng Panginoon, nasa kamay ng Panginoon. Panatag po tayo at ligtas. At makasisigurado tayo ng kaligtasan kapag tayo po ay nasa Panginoon. Salamat po. At sana po sa huling mensahe niyan ay makita natin na wala iba tayong kapanatagan na mapupuntahan sa panahon ng kabagabagan liban na lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya inaanyahan ko po kayong lahat na tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating personal na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. At hayaan natin siya na maghari sa atin. Sampalatayin natin siya. Itaas natin siya pagmasdan. Magtiwala tayo sa Kanya at sundan ang ating Panginoon saan man siya pumaroon. At kung magagawa po natin ito, makasisigurado po tayo na tayo po ay hindi tatamaan ng 7 salot. At tayo po ay kasama ng mga nalabing bayan ng Diyos na nagsisitupad ng mga utusan ng Diyos. May patotoo ni Jesus at may pananampalataya ni Jesus. At tayo po, pag dumating ang Panginoon, tayo po ay ililipat niya mula dito sa lupa at dadalhin niya sa langit. At magmamana tayo ng buhay na walang kamatayan at mananahan tayo sa bagong langit at bagong lupa na kasama ang Panginoong Hesus, kasama ang mga libu-libong mga maliligtas, ang mga anghel na matagal na tayong inaantay, at kasama rin po ang iba-ibang mga nilalang sa iba't ibang mga planeta na nag-aantay sa atin upang i-welcome, upang tanggapin bilang kasama sa sambahayan ng Diyos na pinungunahan ng ating Panginoong Jesucristo at ng Kanyang Ama at ng Banal na Espiritu. Salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus.